Alam niyo ba kung ano ang pinakamagandang paraan para malaman kung sino talaga ang may mabuting puso? Hindi sa mga maliliit na kausap. Hindi sa mga taong may kailangan sa'yo. Kundi sa mga taong wala kang ibabang sa kanila. Sa mga taong pwede mong tratuhin ng masama, pero pipiliin mo pa ring tratuhin ng maayos. Doon mo makikita ang tunay na kabutihan. Doon mo makikita ang tunay na pagkatao. Ito ang kwento ni Margaret Chen. 33 taong gulang. Isa sa pinakamayamang babae sa Pilipinas. Heiress ng Chen Industries, isang kumpanyang may hawak na real estate, construction, at manufacturing sa buong bansa. Bilyon-bilyong piso ang net worth. May mansyon sa Forbes Park. May collection ng mamahaling kotse. May private jet. Lahat ng luho, mayroon siya. Si Margaret, ipinanganak na mayaman. Lumaki sa ginto. Nag-aral sa mga pinakamahal na private schools. Nag-college sa Oxford University sa England. SG sa Harvard. At ngayong balik na siya sa Pilipinas, Vice President na siya ng Chen Industries. Kasunod ng tatay niyang si William Chen, ang si. Pero kahit mayaman, hindi naging masama si Margaret. Hindi siya mayabang. Hindi siya bastos. Kasi tinuruan siya ng lola niyang si Amelia Chen. Ang lola niyang nagsimula ng negosyo mula sa wala. Ang lola niyang nag-aral lang hanggang elementary pero naging milyonaryo dahil sa sipag at tiyaga. Margaret, sabi ng lola niya bago namatay. Tandaan mo, ang yaman dumating at aalis. Pero ang pagkatao mo, yan ang mananatili. Kaya kahit mayaman ka, huwag kang maging masama. Tratuhin mo ang lahat ng tao ng may respeto. Lalo na ang mga mahihirap. Kasi sila, deserve din ng dignidad. At dinala ni Margaret yan sa puso niya. Kaya kahit vice president siya, hindi siya nag-aasta. Simple lang siya. Mabait. Mapagpakumbaba. Pero may isang problema si Margaret. Wala siyang tunay na kaibigan. Lahat ng kakilala niya, either business partners ng pamilya, o mga taong gusto lang makipagkaibigan sa kanya dahil sa pera. Walang tunay. Walang authentic. Lahat may motibo. Kaya malungkot si Margaret. Kahit mayaman, nag-iisa siya. Kahit maraming tao sa paligid, walang nakakaintindi sa kanya. Walang nakakakita sa kanya bilang tao. Bilang Margaret. Kundi bilang ihires ng Chen Industries lang. At dahil doon, nagdesisyon siya ng isang bagay. Isang bagay na hindi niya ginawa kailanman. Nagdesisyon siyang magdisgis. Magpretend na simpleng tao lang siya. Para makita kung paano siya tratuhin ng mga tao kapag wala siyang yaman. Kapag wala siyang kapangyarihan. Kapag ordinaryo lang siya. At sa journey na yan, makikilala niya ang isang tao. Isang babaeng mahirap. Isang babaeng receptionist lang sa isang opisina. Pero may pusong ginto. May kabutihang walang kapantay. At dahil sa babaeng yan, mababago ang buhay ni Margaret. Magpakailanman. Ang pangalan ng babaeng iyon ay Sofia Reyes. 27 taong gulang. Receptionist sa isang medium-sized advertising company sa Makati. Ang sahod, 15,000 piso per month. Sakto lang. Walang sobra. Pero sapat para mabuhay. Si Sofia, lumaki sa mahirap na pamilya sa Cavite. Ang tatay niya, factory worker na namatay sa aksidente noong siya ay 15 taon pa lang. Ang nanay niya, tagaluto sa isang karinderya na namatay naman sa cancer noong siya ay 22 taon. Kaya nag-iisa siyang lumaki. Walang kapatid. Walang kamag-anak na tumulong. Sariling sikap lang. Pero kahit mahirap ang buhay, hindi sumuko si Sofia. Nagtapos siya ng high school. Nag-aral ng 2 taon sa technical school. Nag-take ng computer secretarial course. At nag-apply bilang receptionist sa kumpanyang yan. Martinez Advertising Solutions. 3 taon na siyang nagtatrabaho doon. At kilala si Sofia sa kanyang kabaitan. Lagi siyang humingiti. Lagi siyang tumutulong. Kahit sa mga taong hindi niya kakilala. Kahit sa mga taong walang ibabang sa kanya. Tumutulong pa rin siya. Kasi sabi ng yumaong nanay niya, anak, ang kabutihan, libre lang. Walang mawawala sa'yo kung mabuti ka. Pero maraming mapapasaya.
Kaya lagi kang maging mabait. Kahit sa pinakamahirap na araw mo, piliin mo pa ring maging mabuti. At dinala ni Sofia yan sa puso niya. Araw-araw. Pero hindi alam ni Sofia. Hindi niya alam na sa loob ng ilang araw, magiging instrumento siya. Instrumento ng pagbabago. Instrumento ng aral. Instrumento ng himala. Kasi darating si Margaret. Nakadisgis. Nakasimple lang. At doon, makikita niya kung sino talaga si Sofia. At kung ano talaga ang kahulugan ng kabutihan. Ngayon, bago natin ituloy ang kwentong ito, gusto kong tanungin kayo. Kung kayo ay mayaman, pero magdisgisi kayong mahirap, paano kaya kayo tratuhin ng mga tao? Tratuhin ba kayong mabuti? O tratuhin kayong masama dahil akala nila wala kayong silbi? At kung kayo naman ay mahirap, pero may lumapit sa inyong mas mahirap pa, tutulong ba kayo? O iiwan ninyo kasi iniisip ninyo, mahirap din naman ako, paano ko tutulong? Kasi ang kwentong ito tungkol sa pagsubok. Tungkol sa pagmamasid. Tungkol sa katotohanan na ang tunay na kabutihan hindi nakikita sa mayaman. Kundi sa mga taong walang-wala pero willing pa ring magbigay. At higit sa lahat, tungkol ito sa karma. Sa biyaya. Sa mga taong matutulungan mo nang hindi mo alam na sila pala ang magbabago ng buhay mo. Kaya huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas maraming kwentong tunay na nakaka-inspire, nakakagulat, at nakakapagpaalala na ang kabutihan bumabalik. Palagi. Sa paraang hindi mo inaasahan. Isang Lunes ng umaga, Abril 8, 2024. Alas 6 ng umaga. Nasa loob si Margaret ng kanyang mansyon sa Forbes Park. Nakaupo sa harap ng vanity mirror. Tinitignan ang sarili. Ang buhok niya, mahaba. Kulot. Nakasalon blowout. Ang mukha niya, may konting makeup. Elegant. Sophisticated. Ang suot niya, designer dress. Chanel. Worth 200,000 piso. Pero sa harap ng salamin, hindi siya masaya. Nakatingin lang siya. Nag-iisip. Is this really me? Bulong niya sa sarili. O ito lang ba ang gusto nilang makita? At kinuha niya ang cellphone. Tinawagan ang personal assistant niya. Si Grace. Grace, sabi niya. Cancel all my appointments today. I'm taking 2 personal day. Ma'am Margaret, sagot ni Grace. Nagulat. But ma'am, you have a board meeting at 9. And a lunch meeting with investors at 12. Cancel them all, putol ni Margaret. Tell them I'm not feeling well. Reschedule everything. Yes, ma'am. Are you okay po ba? I'm fine, Grace. I just need time alone. At ibinaba niya ang phone. Tumayo si Margaret. Pumunta sa walk-in closet. At sa halip na kumuha ng designer dress, kumuha siya ng simpleng t-shirt. Plain white. At simpleng jeans. Faded. Luma pa. Binihisan niya ang sarili. At tiningnan sa salamin. At mumiti siya. Kasi ngayon, mukha siyang ordinaryo. Mukha siyang normal. Mukha siyang tao. Perfect, bulong niya. Kinuha niya ang simpleng bag, hindi Louis Vuitton. Hindi Hermes. Kundi simpleng canvas bag lang. At nilagay niya ang wallet. Pero ang wallet, hindi Gucci. Kundi simpleng leather wallet na binili niya dati sa Divisoria. At umalis siya. Hindi sumakay ng Mercedes. Hindi sumakay ng GLV. Kundi naglakad lang. Lumabas ng Forbes Park. At sumakay ng jeep. Jeep. Ang sasakyan na hindi niya nasakyan simula nung bata pa siya. Umupo siya sa loob. Katabi ang mga ordinaryong tao. Mga empleyado. Mga estudyante. Mga vendors. At nakaramdam siya ng kakaiba. Parang nabuhay siya. Parang nakita niya ang tunay na mundo. Ang mundo na hindi niya nakikita sa loob ng air-conditioned car. At bumaba siya sa Makati. At naglakad. Walang plano. Walang direksyon. Gusto lang niyang mamasyal. Gusto lang niyang makita ang mundo bilang ordinaryong tao. At habang naglalakad, nakita niya ang isang building.
Martinez Advertising Solutions. Medium-sized company. Mukhang busy. At naisip niya, bakit hindi? Bakit hindi ko subukan? Kaya pumasok siya. Binuksan niya ang glass door. At pumasok sa reception area. At doon, nakita niya si Sofia. Nakaupo sa reception desk. Nakasimple lang na blouse at skirt. Ngumingiti. Magandang ngiti. Ang tipong ngiti na tunay. Hindi pek. Good morning, bati ni Sofia. Tumayo pa. Welcome to Martinez Advertising Solutions. May i-help you po? Tumingin si Margaret. At namangha. Kasi ang ngiti ni Sofia, walang halong pagkunwari. Walang halong plastic. Tunay. Good morning, sagot ni Margaret. I'm looking for a job. Napatigil si Sofia. Tumingin kay Margaret. Job po. Ano pong posisyon ang hinahanap ninyo? Anything, sagot ni Margaret. Kahit ano. Kahit cleaning lady lang. Okay lang. Nag-isip si Sofia. Ma'am, cleaning lady po. Pero mukhang hindi po kayo. Please, putol ni Margaret. I really need a job. Kahit cleaning lady lang. Kahit minimum wage. Okay na sa akin. Tumingin si Sofia kay Margaret. At nakita niya. Nakita niya sa mga mata ni Margaret ang desperasyon. Ang pangangailangan. Ma'am, sandali lang po, sabi ni Sofia. Wait lang po kayo. Tatanungin ko po si Ma'am Linda. Yung EC manager namin. Thank you, sabi ni Margaret. Umupo sa waiting area. At pumunta si Sofia sa GE office. Kumatok. Ma'am Linda, sabi niya. Ma'am, may applicant po outside. Naghahanap ng work as cleaning lady. Tumingin si Ma'am Linda. Babae. Mga 40 sa 50 taong gulang. Naka-eyeglasses. Seryoso ang mukha. Cleaning lady. Pero Sofia, puno na tayo ng cleaners. Wala na tayong opening. Pero ma'am, sabi ni Sofia. Mukhang kailangan niya talaga ng trabaho. Pwede po ba nating subukan? Kahit part-time lang. Umiling si Ma'am Linda. Sofia, hindi pwede. Budget constraints. Walang pondo para sa dagdag na empleyado. Pero ma'am. Sofia, no means no, sabihin mo sa kanya, wala tayong opening. At bumalik si Sofia sa reception. Malungkot. Kasi alam niyang kailangan ni Margaret ng trabaho. Lumapit siya. Ma'am, sorry po. Sabi po ni Ma'am Linda, wala daw po kaming opening for cleaning lady. Yumuko si Margaret. I see. Okay lang. Salamat pa rin. At tumayo siya. Aalis na. Pero biglang nagsalita si Sofia. Ma'am, wait po. Napatigil si Margaret. Ma'am, sabi ni Sofia. Kung gusto niyo po, pwede ko kayong i-refer sa ibang companies. May kakilala po kasi ako sa ibang buildings dito sa Makati. Baka meron silang opening. Napalingon si Margaret. Gagawin mo yun para sa akin. Tumango si Sofia. Ngumiti. Opo. Kasi alam ko po kung paano ang hirap na maghanap ng trabaho. Kaya kung kaya kong tumulong, tutulungan ko po. At kinuha ni Sofia ang cellphone. Tumawag sa mga kakilala. At sa loob ng 10 minuto, may nakuha siyang lead. Ma'am, sabi ni Sofia. May kakilala po ako sa building sa kabilang kanto. May opening daw po sila for cleaning staff. Pwede niyo po silang puntahan ngayon. Sabihin niyo, si Sofia ng Martinez ang nag-refer. Napaiyak si Margaret. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa gulat. Kasi bakit? Bakit tumutulong si Sofia sa kanya? Wala naman siyang kapalit na mabibigay. Salamat, bulong ni Margaret. Salamat talaga. Walang anuman po, sabi ni Sofia. Ngumiti pa. At good luck po sa application ninyo. At umalis si Margaret. Pero hindi siya pumunta sa kabilang building. Kasi hindi naman talaga siya naghahanap ng trabaho. Umupo siya sa coffee shop sa tapat ng Martinez Building.
At nag-isip. Bakit niya ako tinulungan, tanong niya sa sarili. Wala naman siyang makukuha sa akin. Wala naman akong maibibigay. Pero tinulungan niya pa rin ako. At sa puntong iyon, na-realize ni Margaret. Na-realize niya na may mga taong tumutulong ng walang hinihintay na kapalit. May mga taong mabuti dahil mabuti talaga sila. Hindi dahil may kailangan sila. At nagdesisyon siya. Babalikan niya si Sofia. Babalikan niya ang babaeng yun. At tutulungan niya. Pero hindi pa niya sasabihin kung sino siya. Gusto muna niyang makita kung paano pa siya tratuhin ni Sofia. Kaya kinabukasan, bumalik si Margaret. Pero ngayon, may dala siyang pasalubong. 2 pandesal. At 2 kape. Pumasok siya sa Martinez Advertising. At lumapit kay Sofia. Good morning, bati ni Margaret. Ngumiti. Good morning ulit. Napalingon si Sofia. At namangha. Ma'am. Kayo po pala. Kamusta po? Nakakuha na po ba kayo ng trabaho? Umiling si Margaret. Hindi pa. Pero okay lang. Pupunta pa ako ng ibang lugar. Pero gusto ko munang mag-thank you sa'yo. Kaya ito, bili ko ng pandesal at kape. Para sa'yo. Namula si Sofia. Ma'am, hindi po kailangan. Wala po akong ginawa. Hindi, putol ni Margaret. Marami kang ginawa. Tinulungan mo ako kahit hindi mo ako kilala. Kaya please, tanggapin mo. At tinanggap ni Sofia. Kinain nila pareho. At nag-usap. At mula noon, naging regular na si Margaret. Bawat araw, dumadalaw siya kay Sofia. Nag-uusap sila. Nagkukwentuhan. At naging close sila. At sa loob ng 2 linggo, naging kaibigan na sila. Tunay na kaibigan. Walang halong plastic. Walang halong motibo. Pure friendship. At natutunan ni Margaret. Natutunan niya kung ano ang ibig sabihin ng tunay na kaibigan. Ang kaibigan na tumatanggap sa'yo kahit sino ka. Ang kaibigan na hindi nagmamatter kung mayaman ka o mahirap. Basta tanggap ka. Pero isang araw, may nangyari. May nangyari na magpapabago ng lahat. Isang Biyernes ng hapon. Nandoon si Margaret sa reception area. Nag-uusap kay Sofia. At biglang pumasok ang isang lalaki. Naka-business suit. Naka-tie. May dalang malaking folder. Sofia, sigaw ng lalaki. Galit. Sofia, bakit hindi mo pa natatype ang report na hiningi ko? Napatigil si Sofia. Tumayo. Sir Daniel, sorry po. Gagawin ko na po ngayong hapon. Ngayong hapon, sigaw ni Daniel. Kahapon ko pa yan hiningi. Bakit ngayon mo lang gagawin? Sir, sorry po talaga. Marami lang po kasi akong ginagawa. Pero gagawin ko na po ngayon. Maraming ginagawa, putol ni Daniel. Ano ba yung ginagawa mo? Nagchichismisan ka lang naman dyan. Nag-uusap sa mga bisita. At tumingin siya kay Margaret. At ikaw? Sino ka ba? Bakit ka nandito? Walang trabaho. Tambay lang. Namula si Margaret. Pero hindi siya sumagot. Daniel, sabi ni Sofia. Kalmado pero firm. Sir, kaibigan ko po siya. At wala pong problema. Kaibigan, sabi ni Daniel. Tumawa. Pero insulting. Sofia, receptionist ka lang. Trabaho mo, sumagot ng phone at mag-entertain ng clients. Hindi makipagkaibigan sa mga tambay. At sa puntong iyon, hindi na nakatiis si Margaret. Tumayo siya. Lumapit kay Daniel. Excuse me, sabi niya. Kalmado pero may authority. Excuse me, but you have no right to talk to Sofia like that. Tumaas ang kilay ni Daniel. Sino ka ba? Anong karapatan mo? I'm her friend, sagot ni Margaret. And friends defend each other. Kaya kung may problema ka kay Sofia, sabihin mo ng maayos. Huwag mong sigawan. Tumawa si Daniel. Friend, tingnan mo nga ang sarili mo. Mukhang walang trabaho. Mukhang tambay. At ngayon, feeling hero ka pa? Daniel, sabi ni Sofia.
Sir, please. Wag niyo naman pong. Pero bago pa matapos si Sofia, biglang bumukas ang pinto ng main office. At lumabas ang CV ng Martinez Advertising. Si Inge Antonio Martinez. 58 taong gulang. May-ari ng kumpanya. Ano na nangyayari dito? Tanong niya. Mataas ang boses. Tumahimik ang lahat. Sir Martinez, sabi ni Daniel. Nagbago ang tono. Sir, wala pong problema. May 2 babae lang po dito na. Daniel, putol ni Tim Martinez. Lumapit. At nakita niya si Margaret. At nanlaki ang mata niya. Nas Margaret, bulong niya. Nas Margaret Chen. Napalingon si Daniel. Napalingon si Sofia. Napalingon ang lahat. Nas Chen, ulit ni Kim Martinez. Lumapit pa. Ikaw nga po ba yan? Huminga ng malalim si Margaret. Yes, Yim Martinez. It's me. At napamaang ang lahat. Kasi ngayon, alam na nila. Ang babaeng akala nilang tambay, akala nilang walang trabaho, ay si Margaret Chen. Ang Vice President ng Chen Industries. Ang isa sa pinakamayamang babae sa Pilipinas. At nanlamig si Daniel. Namutla. Kasi ngayon, na-realize niya. Na-realize niya na ang babaeng sinigawan niya, ang babaeng binastos niya, ay ang taong may kapangyarihang masira ang karir niya. Nas Chen, sabi ni M. Martinez. Nagbaw pa. Nas Chen, I'm so sorry. Hindi ko po alam na nandito kayo. Sana po, sinabi ninyo. Hinanda sana namin. M. Martinez, putol ni Margaret. Ngumiti. It's okay. Hindi ko naman sinabi kasi ayoko ng special treatment. Gusto ko lang ma-experience ang normal na araw. Tumango si Kim Martinez. Of course po, Nas Chen. Naiintindihan ko po. At tumingin si Margaret kay Daniel. Martinez, sino ang lalaking ito? Si Daniel po, Nas Chen. Project manager namin. I see, sabi ni Margaret. At mukhang may attitude problem siya. Yumuko si Daniel. Nas Chen, sorry po. Hindi ko po alam. Hindi mo alam na ako si Margaret Chen, putol ni Margaret. Kaya okay lang nabastusin mo ako. Kaya okay lang nasigawan mo ako. Hindi po, Nas Chen. Hindi po yan ang ibig kong sabihin. At si Sofia, patuloy ni Margaret. Tumingin siya kay Sofia na nakaupo pa rin. Umiiyak na. Si Sofia, sinigawan mo. Binastos mo. In front of everyone. Bakit? Nas Chen, kasi po. Walang excuse, putol ni Margaret. Walang dahilan para tratuhin mo ang empleyado ng ganyan. Lalo na si Sofia na sobrang bait. Sobrang sipag. Sobrang tapat sa trabaho. At tumingin siya kay M. Martinez. Martinez, I have a proposal. Ano po yun, Nas Chen? I want to invest in your company. I want to help you expand. Pero may kondisyon. Ano po ang kondisyon? Ang kondisyon, sabi ni Margaret. Tumingin kay Daniel. Fire him. Fire Daniel. Kasi ang taong walang respeto sa empleyado, hindi deserve ng posisyon. Nanlamig si Daniel. Nas Chen, please. At pangalawa, patuloy ni Margaret. Tumingin kay Sofia. Promote Sofia. From receptionist to executive assistant. Para sa akin. Kasi need ko ng tao na trustworthy. Na mabait. Na tunay. Na pamaang si Sofia. Nas Chen ako po. Ngumiti si Margaret. Yes, Sofia. Ikaw. Kasi ikaw ang nagpakita sa akin kung ano ang tunay na kabutihan. At ngayon gusto kong gantihan ka. At umiiyak si Sofia. Pero ngayon, luha ng kaligayahan na. At mula noon, nagbago ang lahat. Si Daniel, na-fire. Si Sofia, na-promote. At si Margaret, nag-invest sa Martinez Advertising. At naging partner siya. At si Sofia, naging executive assistant niya. Naging kaibigan niya. Naging ate niya. Tunay na ate.
At sa loob ng mga taon, naging successful ang Martinez Advertising. Lumaki. Nag-expand. At lahat dahil sa partnership ni Margaret. At dahil sa kabutihan ni Sofia. At ngayon, kumikita na si Sofia ng 50,000 piso per month. May sarili na siyang apartment. May savings na. May kinabukasan na. At grateful siya. Grateful na nagpakita siya ng kabutihan kay Margaret noon. Kasi kung hindi, wala siya dito ngayon. At si Margaret naman, grateful na nakilala niya si Sofia. Kasi dahil kay Sofia, natutunan niya kung ano ang tunay na kaibigan. Kung ano ang tunay na kabutihan. At sa kwentong ito, may ilang aral. Aral na dapat nating tandaan lahat. Una, tratuhin mo ang lahat ng tao ng may respeto. Kahit sino pa sila. Kahit ano pa ang posisyon nila. Kasi hindi mo alam kung sino sila. Hindi mo alam kung ano ang capacity nila na tumulong o sumira sa iyo. Pangalawa, ang kabutihan bumabalik. Baka hindi agad. Baka hindi sa paraan na inaasahan mo. Pero bumabalik. Lagi. Pangatlo, ang tunay na yaman hindi sa bangko. Kundi sa mga taong naging parte ng buhay mo. Sa mga kaibigan. Sa mga taong tumulong sa'yo. Sa mga taong nananatili kahit wala kang maibibigay. At pang-apat, huwag kang mag-judge ng tao base sa itsura. Kasi ang taong mukhang tambay, baka bilyonaryo pala. Ang taong mukhang simpleng receptionist, baka instrumento pala ng biyaya mo. Yan ang kwento ni Margaret Chen at Sofia Reyes. Dalawang babaeng magkaiba ang mundo. Pero nagtagpo dahil sa kabutihan. At ngayon, magkaibigan na. Magka-partner na. Magkapamilya na. Salamat sa pakikinig. Sana may natutunan kayo. At sana, sa bawat araw, piliin ninyong maging mabuti. Kahit sa mga taong hindi ninyo kilala. Kahit sa mga taong wala kayong makukuha. Kasi ang kabutihan, walang nasasayang. Ang kabutihan, investment sa kinabukasan. Ang kabutihan, daan ng biyaya. Paalam. At mabuhay ang lahat ng mga Sophie sa mundo. Ang mga taong mabait kahit mahirap. Ang mga taong tumutulong kahit walang kapalit. Kayo ang tunay na yaman ng mundo. Cloud is lie and can make mistakes. Please double-check responses.